Yo guys, what's up? So, eto na. Eto na yung ano ko guys sa yung sinabi ko sa previous video ko na magagawa ko ng nung video ng namin, runs namin sa sa qualifying for World Cup. Actually, eto na event, iklaruhin ko lang. Ito yung event na first this year, 2025, first World VMAX qualifying. And it was held sa sa Yokohama Edion. So, in the first part ng video guys, lahat dyan, sunod-sunod, akin yan. Lahat ng runs ko yan. And then, for the second part of the video, nilagay ko yung mga runs naman ng teammates ko. Yun yung ginawa ko dito sa video na to. Actually, yung compilation yun, hindi ko na yung connect, yung order talaga kung sino naglapag, sino sasunod. Actually, ko na yan. Mix na yan eh. Kung inano ko na yan, hindi ko na masyado inisip kung sino yung nauna, sino yung nahuli sa paglapag. So, sa atin guys, yung gamit ko na auto is FMA. And gamit ko na gear is 3.5 ata yun. If hindi ako nagkakamali, basta speed gear gamit ko. Then, for the voltage sa battery is 2.6 something ata yung battery ko nun. Or 2.5 na ba yun? Pero pagkaalala ko, parang 2.6 ata yung something. Naka small dia, sprint dash, and around yung ko dun, yung bigat ng auto ko is nasa 149 grams yung bigat ng auto ko niyan. And for the tires pala guys, nag super hard tires sa hindi, naka low friction ako niyan, both. Yun yung ko. And then ang result pala sa akin is sa first, actually 3 hits yung laro na yan. And then per hit guys, may siya, ano tawag ba nito? Qualifying, qualifying or round 1, quarters, then semis, then finals. And then sino yung mananalo sa sa every hit finals, sila, yun na yung magiging top 3, and then yun na yung maglalaban for the top 3 na yun, yung final per hit finals winner. Sila yung tatlo maglalaban. Sa akin is yung sa first hit guys, siya, hanggang umabot tayo ng semis. Then for the second hit, qualifying lang, yung round 1. And then for the third hit is hanggang quarters na tayo dyan. So yun yung Actually, maganda to na, para sa akin personally, may magandang experience sa akin kasi ang dami kong natutunan sa laro na to. Ang dami kong napansin sa auto ko, tsaka ang dami kong napansin sa sa auto din ng yung nakakatapat ko. Kaya actually good experience para sa akin. So eto guys, eto na yung part na second part na ng video, tapos na yung part sa akin. Eto yung naglaro nito is si Matt. Yung niya, yung buo na yung auto naman niya is S2 yung pinaka niya talaga, main na auto. And the rest naman sila, si Sir Art, Sir Dan, Sir Obit, hindi pala, si Sir Art pala is yung ginagamit niya na auto niya is CFM. Yan, si Sir Art, CFM gamit na auto niya. Si Sir Dan naman is, tsaka si Sir Dan, Sir Obit, sino pa ba? Si Jehan, tsaka si Yuka. Sila? Gamit ng auto is FMA din. And then parang naka-small dia ata kami lahat, Ay, meron palang merong naka-medium dia. Parang naka-medium ata si Sir Obit tsaka si Matt niyan. Yung nila. Yun yung nila. Then for the naman nila, information. Actually, information talaga ng mga auto na hindi ko kabisado kasi naka-focus na ako sa sa auto ko niyan during race. And then for the brakes, yung sa akin, actually before pala sa event guys, may same na layout talaga na nalatag sa first labo. So dun kami nag-practice ng ng mga sa mga teams. And then yung kasi dun sa first labo, yung ginagamit namin na brakes dun during practice,
na lapag is ano siya, lahat naka all blue kami. 1mm all blue. Pero dito sa ano na to, during race event, kahit same na settings, yun na yung ginawa namin, hindi pumapasok yung blue brakes namin. Kaya nag-shift ako ng puti, sila din nag-shift din sila ng strong braking na style. Pati ako. The reason why kaya hindi pumapasok kasi sobrang linis ng racetrack. At saka ito din na racetrack, guys. Ano siya? Ito yung na racetrack na ginamit during World Cup. So, actually hindi naman to hindi siya talaga totally parang 100% sure. Pag yung racetrack kasi, guys, parang napansin namin na baka may residue pa siya ng mga oil from the previous World Cup. Kasi yung participants kasi nung mga players kasi during World Cup, sobrang dami talaga nila maglagay ng oil. As in, tumatagos talaga yung oil sa racetrack. Paano ko nalaman? Kasi isa ako sa mga staff na diyan during sa World Cup. Actually, nag-assist ako sa Team Philippines, sa ibang team. Bali kami yung nagta-translate ng direction, tsaka rules, mga ganun. At yun nga, isa yun sa issue during that time ng practice session ng World Cup. Talaga. Kahit during World Cup na talaga, may mangilan-ngilan pa rin na excessive yung oil na nilalagay nila. Kaya tumatago sa racetrack. Yung pagkakaalam ko kasi pinunasan nila yan, yung racetrack, pero hindi siya totally na yung ginagamitan ng solution or anything na as in talaga siya, yung pag ipupunas mo hindi na siya giging slide, hindi ganun pinunasan lang ng tela. Yun lang yung ginawa nila dun sa racetrack So kaya naisip namin ng tropa namin baka may mga some part may mga pa siya. Kasi ang dami talaga nagko-course out sa hindi lang naman kami, ang dami nagko-course out ng mga player. Sobrang slide talaga, hindi masyadong sobrang ka ba sa magtataka ka ba kung bakit parang hindi siya gumagana yung brakes. Parang ganun yung Isipin nyo, guys, nagdala ako ng nag-ready na ako ng blue brakes niyan. Akala ko nga may problema sa brakes ko sa sponge. Yung akala ko pangit yung nabili ko. Bumili pa talaga ako ng bago na sponge niyan. Kasi may bilihan naman dyan, 1/4 up lang. May bilihan sa mga Tamiya parts. Ang nangyari, same pa rin. Yun pa rin yung nangyari. Ganun pa rin yung, wala naman siya masyadong wala siyang masyadong pinagkaiba. So, ibig sabihin, nasa racetrack talaga yung namin. Ito, si Sir Obet na yun. Naglalapag. Ito ata yung munti ka nung manalo si Sir Obet Ito ba yun na part? Yung underspeed lang. Parang ito yun. So far, guys, pala sa speed, kung magtatanong kayo sa speed namin, halos kaming lahat underspeed na, konting lang yun. Konting part lang yung liit lang talaga ng nun. So far, guys, sa speed, wala kaming problema sa speed sa namin, sa auto namin. Sumasabay naman. Wala naman doon, di na tulad dati na medyo nangangapa kami sa speed. Kasi actually ako nung lapag ko dito sa Japan, medyo medyo na parang na-intimidate ako sa speed ng mga auto ng mga dito, player dito. Kasi ganito yung style nila dito. During practice session, parang mo na same lang kayo ng speed. Parang sumasabay lang auto mo. Parang ganun yung feeling during practice session. And then, during race na talaga, magugulat ka na lang bakit pumapasok yung auto niya pero sobrang bilis na. Ganun sila. Tapos parang sila, hindi, mas priority nila yung yung mabilis talaga yung auto nila. Idudulo talaga nila yung settings ng auto nila na kahit sobrang bilis na pumasok. Parang ganun yung style. Yun yung nila dito sa Japan.
At saka yung ano naman, yung racetrack, yung layout pala, I mean, dito sa Japan. Masyadong parang ano siya, madami siya lang layout dito na tricky. Kumbaga, medyo kaya inaano ko na, nung una kasi nagsi-CFM ako, pero dahil yun nga, parang hindi siya bagay dito sa Japan. Yun yung ano ko, yun yung personal observation ko. Ilang beses na kasi ako masiraan talaga ng CFM. Yun yung and then nag-FMA nga ako nun eh. And then pag FMA ko, nang CFM ulit yung grupo ko, nag-CFM ulit ako. Wala, yun pa rin, same situation. Nababasag ka agad yung dahil sa mga isipin nyo, dadaan yung auto nyo sa mga may mga digi-curve or merong slope na one receiver. Tsaka ano pa ba? Meron silang cut jump na sasaluhin ka ng maliit na tabletop, and then pagkatapos ng tabletop na yon, meron siyang parang wave agad dun sa yung parang receiver na naman ulit dun. Yun yung mga sobrang maintindihan minsan kung ano ba siya, yung bang kaya ba ipasok ng auto mo yung mga ganun. Kaya yun yung reason kung bakit mas priority kong nag-FMA dito. Sinasabayan ko yung meta nila dito kasi matigas yung yung sa akin, yung reason ko is hindi madaling mabasag yung auto. Ganun yung experience ko dito. Ito din pala na malapit yung manalo si Sir Art. As in lang din yun. Maliit lang yung gap. Actually sa guys, sa mga teammates ko naman, umabot naman sila ng mga quarters. Parang umabot din ata ng may umabot din ata ng semis. Hindi ko lang sure, pero sa kinumpile ko ng video kasi hindi ko kasi mahanap yung parang hindi ko ewan ko lang kung na-upload ko lahat ng video or may ako. Pero dito sa video na na-upload ko, parang hanggang quarters lang ata. Yun yung madaming players pala dyan guys. So kasi yan, tatlo yan kadalasan eh. Yung lapag talaga. Dito na actually tapos na yung race. Dito na part is na lang nag-uusap na lang kami niya ng mga regarding dun sa mga races, regarding dun sa yung nangyari sa mga auto, sa mga lapag. Kung baga na lang, marites na lang. Naghihintay na lang kami niya ng hinihintay namin dyan. Para naghihintay ata kami nung next na hit nun. Ito pala yung part na naghihintay kami ng na ika-third hit ata bago umpisan. Actually, itong video na to, yun nga. Ko na lang, ito na part is parang nilagay ko na lang sa huli. Yung video na to. So, yan guys, yan yung Ito tapos na kumakawal pa nga siya na Sir. Kasi nakita ni Sir Art yun eh. Naka-live kasi kami yun eh. Nakita niya sa screen na kami yung naka-focus dun sa screen eh. Sabi ni Sir Art nun, kaway sa screen. So anyway guys, yun yung video natin. And then pala guys, thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe. So that's it guys. So see you next video. Thank you.